para magkumustahan at magdamayan, maghatid ng tulong sa mga sektor na pinakaapektado ng krisis na ito. Ibili ng mga pangunahing pangangailangan ang mga kakilala mong mag-isa lamang sa buhay, ang mga matatanda at ang may mga kapansanan. Tandaan, mas maraming gumagaling sa mga tinamaan ng COVID-19. Patuloy din ang pagkilos ng mga siyentipiko at eksperto para makahanap ng gamot at bakuna laban sa sakit na ito. At mayroong tulong na nakahanda mula sa pamahalaan, non-government groups at private sector. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mensahe mula sa Psychological Association of the Philippines at ng FEBC. Mahalagang pagyamanin natin ang ating relasyon sa tahanan at sa ating kapwa-tao. Palaging makinig sa Family Matters. Ito po si Heidi Bernardo Sampang na nag-aanyaya sa inyo na samahan ako araw-araw sa ating makabuluhang kwentuhang pampamilya. Sabay-sabay po tayong matuto mula sa ating mga kaibigang family counselors at iba pang mga bisita mula alas 9 ng umaga hanggang alas 10:30. Yan po ay Lunes hanggang Biyernes dito lamang sa 1143 DZMR Missions Radio. Damag, Mapyanga dumog, Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143 DZMR Missions Radio. Si Cristo sa radyo, para sa mundo. O mga bata, halina kayo. Samahan niyo kami sa Mumunting Kutita. Halina kayong lahat at kami samahan sa Munting Kutita, pang mundo ng kaalaman. Marami kaming kwento na ikukwento sa inyo. Maraming kaibigan ang makikilala nyo. Mumunting Kutita, Mumunting Kutita. Halina kami samahan sa Mumunting Kutita. Mumunting Kutita, Mumunting Kutita. Halina kami samahan sa Mumunting Kutita. Magandang araw sa iyo, Tuknoy, at sa lahat na rin ng ating mga listeners na laging nakikinig sa atin. Ako po si Makoy, ang batang mahilig sa batchoy. And I'm sure isa na naman pong napakalagang aral ang matututunan ng ating mga listeners sa araw na ito. Ako naman po si Tuknoy, ang batang super forever na good boy. Sayang nga, Tuknoy, at wala si Toyang at Lovely ngayon. Kaya nga, nakakamiss sila. Oo, kahit si Toyang namimiss ko, walang mga asar sa akin. At syempre, kahit na ganon, masayang-masaya pa rin tayo. Oo naman, kasi nandyan yung ating mga tagapakinig. Oo, at ito po ang barkadahan na nag-iisang programa ng bayan. Ang Mumunting Kutita!
Nagbabalik po ang Bumunting Kutita. Kaya naman po, isa na namang napakagandang Bible story ang inihanda namin sa inyo. Na siguradong kapupulutan nyo ng aral, kaya kumpletuhin nyo na po ang buong pamilya. Siya nga po, sama-sama at magbuklod-buklod na naman po ang bawat pamilya sa buong Pilipinas para makinig ng Bumunting Kutita. At syempre mga friends, tuloy-tuloy po tayo sa ating Bible stories. Syempre, pagpapatuloy natin, Tuknoy, ang story ni Jacob at ni Iso. Grabe, parang walang katapusan ng story ng dalawang magkapatid na to. Kaya nga Makoy, kaya super pangit po mga friends ang naidudulot ng awayan sa ating family. Especially sa inyong mga brothers and sisters. Isa pong paalaala sa inyong lahat na lagi po tayong magmahalan at huwag na huwag po tayong mag-aaway. Dahil natutuwa po ang ating Panginoon kapag nakikita niya na masaya at puno ng pagmamahalan ang kailang pamilya. At kung meron pa rin po kayong tampo o sama ng loob sa inyong mga kaibigan, mga kapatid, o kaya naman sa ibang tao, naku, ito na po ang oras para sa inyo. Opo, tama ka din Makoy. Kaya magbati na kayo at huwag nang mag-aaway para hindi kayo matawag na mga pasaway. Parang si Tuknoy pasaway. Uy, mabait ako. Kaya magpadala na po kayo ng inyong mga messages para sa inyong mga mahal sa buhay. Type nyo lang po inyong mensahe at isend sa 0920-594-1049. Ito po ay 0920-594-1049. Kaya huwag na po kayo maglilipat ng inyong mga stations dahil magbabalik po ang inyong mahal na programa. Siyempre, walang iba kundi ang programang inaabangan ng bubayan. Ang Bumunting Kutita! Keloy! 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 Oh, tulungan mo ako! Oh, Isko! Bakit? Anong problema mo? Keloy, tulungan mo ako. Mamamatay na ako. Ha? Bakit, Isko? Ano ba nangyari sa'yo? At ganyan na sinasabi mo? Keloy, tandaan mo matalik kong kaibigan. Bago ako mamatay, kailangan mong malaman. Ano yun, Isko? Nagwapo ako. Isko naman, tumigil ka nga dyan sa kadramahan mo. Ano ba nangyari sa'yo? Ay, nako. Ano nangyari sa'yo? Kelay, nalunok ko kasi yung inunguya kong bubble gum. Anong gagawin ko, Kelay? Mamatay ba ako? Masisira ba ang loob ng aking tiyan? Akala ko pa naman kung ano na. Nakalunok ka lang pala ng bubble gum eh. Masyado ka naman kasing nervyoso. Huh? Anong ibig mong sabihin, Kelay? Okay lang yung gum kahit na nalunok ko ito? Hay, naku, Isko talaga. Marami ng batang katulad natin ang nakalunok ng gum. Subalit, wala nagkakaroon ng problema dito. Eh kasi sabi nila, kapag nakalunok daw ako ng bubble gum, ay mag-stay ito sa loob ng aking tiyan ng 7 taon. Hindi totoo yan, Isko. Ikaw naman, kahit na hindi natutulog ng ating tiyan ng bubble gum, dahil ito ay isang uri ng synthetic na material na tinatawag nating gum resin. Hindi ito nangangahulugan na hindi na natin ito muling mailalabas sa pamamagitan ng pagpapawas. Mailalabas pa rin natin to. Kaya ikaw, Isko, dapat mong tandaan na ang chewing gum ay ninunguya lamang at hindi nilulunok. Kelay, okay lang pa nangumuya ng gum ang isang bata? Kasi parang natatakot na akong kumain ulit ng gum. Ang chewing gum kasi, Isko, ay may mga preservatives, food coloring, flavoring, at sweeteners na siyang nakapagdadagdag ng maraming calories sa ating katawan. Okay lang naman na kumain ng gum, basta hindi palagi. At dapat ang mga batang below 5 years old ay huwag bibigyan ng chewing gum hanggang hindi pa nila naiintindihan na ang chewing gum ay
May iba sa candy para hindi nila ito lunukin. Maraming salamat, Jelay. Ngayon ay maliwanag na sa akin. Sige, alis na ako. Saan ka naman pupunta? Pupuntaan ko yung kapatid ko na baby. Binigyan ko kasi siya ng maraming gami. Naku, ikaw talaga si Isko, Tingnan mo, Isko. Mamaya ay malunok na yun. Kadalasan mga kaibigan, ang salitang takbo ay naririnig natin sa karamihan kapag merong sakunang dumarating. Takbo, bilis, takbo. Ang lindol po ay sadyang mapanganib at sadyang mapaminsala. At kapag ang bawat tao ay hindi alam ang gagawin sa mga ganitong pangyayari, naku, mga kaibigan, baka mauwi na naman po tayo sa isang malaking trahedya na nangyari nga noong July 16, 1990. Kaya mga friends, ito ang tanong ng bayan. Safe ka ba? Makakaiwas po tayo sa malagim na trahedya kapag tayo po ay laging handa. Heto po si Kapitan Tanggol para po sa dapat nating tandaan kapag merong lindol. Una, magtago po sa ilalim ng isang matibay na mesa at kumapit ng mabuti. Maaari mo ring ibalot ang iyong mga kamay at braso para maprotektahan ang iyong ulo. Kapag nasa labas ay lumayo sa mga salamin, bintana at mga bagay na maaaring mahulog. Huwag na huwag pong gagamit ng elevator. At kapag nagmamaneho naman, tandaan, huwag tumawid ng tulay, overpass o flyover na maaaring nagkalamat o nasira ng paglindol. Makabubuting huminto agad at maghintay sa loob ng sasakyan. Kung ikaw naman ay nasa tabing dagat, lumikas agad sa pinakamataas na lugar dahil baka magkaroon ng tsunami. Kung ikaw naman ay nasa labas ng bahay o gusali, pumunta agad sa isang maluwag at malawak na lugar na walang poste ng kuryente o mga bagay na pwedeng bumagsak o matumba. Iyan po ang mga bagay na dapat tandaan kapag mayroong lindol. Kayang-kaya po nating labanan ang anumang sakuna. Basta laging handa, kaya sana po ay sama-sama po nating labanan ang mga mapaminsalang sakuna na dumarating sa ating bansa. Kaya lagi pong tumutok sa paborito ninyong programa para sa mga susunod pang mga kaalaman. Para laging maging handa, ito po ang inyong kaibigan, si Kapitan Tanggol. Hanggang sa muli! This is a friendly reminder from the Office of Civil Defense and Trans World Radio Philippines and this station. Oras na ng kwentuhan, ang tenga at ang mata ay ating buksan. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Maupo at maghanda, oras na ng kwentuhan, ang tenga at ang mata ay ating buksan. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Hindi nga naging masaya si Esau matapos nilangin ni Jacob ang kanyang kapatid na ipagpalit ang kanyang birthright, kapalit ng isang mangkok na buto ng sitaw. Ngayon ay muling nilinlang ni Jacob ang kanyang amang si Isaac para mapasa kanya ang karapatan ng isang panganay. Kaya't nag-uumapaw ang galit kay Esau. Ngayon ako, hindi kita mapapatawad sa lahat ng panlinlang na ginawa mo sa akin. Kaya't sinusumpa ko, napapatayin kita.
pagkatapos pumanaw ng ating amang si Isaac. Kaya't humanda ka, Jacob. Humanda ka! Jacob! 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 Bakit po kayo humahangos, ina? Jacob, anak. Kailangan mong makalayo sa lalong madaling panahon. Bakit po, ina? Ang kapatid mong si Esau, sumumpa siyang papatayin ka niya kapag namatay ang iyong amang si Isaac. Subalit, saan naman po ako pupunta? Jacob, pumunta ka sa lupaing pinagmulan ng iyong lolo. Saan po yun, ina? Sa Padan Aram? Tama, anak. Naroon ang tiyuhin mong si Laban. Pumaroon ka muna hanggat hindi pa humuhupa ang galit sa iyong kapatid na si Esau. Sige po, masusunod po, ina. Bago umalis ng tuluyan si Jacob, si Esau ay nagpunta kay Ishmael at doon ay kumuha ng 2 kanininitang babae upang kanyang mapangasawa. At sa kasamaang palad ay nalimot ni Esau ang pangangaral ng kanilang ninunong si Abraham. Sila'y sumamba kay Baal, kaya't ito ang naisip ni Rebecca. Isaac, aking asawa. Ano yun? Si Esau ay nakapangasawa ng mga babaeng kaninita at hindi sila sumusunod sa ating Diyos na si Yahweh. Isaac, ayaw kong pati ang anak nating si Jacob ay makapangasawa ng isa sa kanila. Ganun ba, Rebecca? Ito ay isang malaking kalapastanganan sa ating Diyos na si Yahweh. Kung papayagan mo sana si Jacob na papuntahin sa aking bayang pinagmulan sa Haran ay ikaliligaya ko at ikagagaan ng aking kalooban. Magandang iyong naisip, Rebecca. Maaaring doon na siya makakita ng kanyang mapapangasawa at magkapamilya. Nasaan si Jacob? Nais ko siyang makausap. Narito na po ako, Ama. Patawarin niyo po sana ako sa panlilinlang na ginawa ko sa inyo. Jacob, anak. Nawa ang makapangyarihang Diyos natin na magpala sa iyo. Pinagpapala ko ang iyong mapapangasawa. Naway magkaroon kayo ng maraming anak. Pagpalain ka nawa ng Diyos kagaya ng pagpapalang ginawa niya sa iyong lolong si Abraham. Naway ang lahat ng bansay mapagpala dahil sa iyo. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat po sa inyong pagpapala. Humayo ka, anak. Paalam po, Ama. Paalam din po, Ina. Paalam, anak. Mag-iingat ka, anak. At ikamusta mo na lang ako sa aking mga kapatid. Oo po. Salamat po. Nakakapagod maglakbay. Narito na pala ako sa Haran. Magandang lugar na pagpahingan to, Aba, ito, isang bato. Pwede ko tong gawing unan. Aba, ano ito? Napakalawak na lupain at napakaganda pa. At ano yun? Isang hagdan? Napakataas na hagdan. Nakikita ko ang hagdanang patungo sa kalangitan. Ayun! Mga anghel ng Diyos! Napakarami nila! At ano yun? Isang nakakasilaw na liwanag? Sa tuktok ng hagdan na yun,
Naroon ang Diyos? Ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Bakit po, Panginoon? Ang lupang ito na iyong hinihingahan ay bibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at kakalat sa 4 na sulok ng daigdig. At sa pamagitan mo ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Subalit paano po yun mangyayari, Panginoon? Tandaan mo, Jacob, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta. Hindi kita pababayaan hanggang sa matupad ang lahat ng sinasabi ko sa iyo. Panginoon ko, hindi ko alam na narito pala si Yahweh. Nakakapangilabot ang lugar na ito. Nakita ko ang Diyos at ang kanyang kaharian. Narito ang batong inunan ko. Itatayo ko ito bilang isang alaala. Narito ang langis para sa iyo, Yahweh. O Diyos ko, kung tunay nga pong susubaybayan ninyo ako at ililigtas, kayo po ang magiging Diyos ko at sasambahin kitang muli sa lugar na ito. Matapos sumumpa si Jacob sa harapan ng Diyos, ay nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay hanggang marating niya ang lupain ng mga taga-silangan at may nakita siyang isang balon at sa paligid nito'y may mga kawan at pastol. Aba, bakit natakpan ng malaking bato ang balon? Ayun, may mga pastol doon. Mga kaibigan, taga saan kayo? Kami ay mga tagaharan. Sino ka? Ganon ba? Kung ganoon, kilala nyo ang tiyuhin kong si Laban. Oo, kilala namin siya. Mabuti ba ang kanyang kalagayan? Oo, mabuti naman ang kanyang kalagayan. Aba, narito ng kanyang anak na babae. Si Rachel paparating. Rachel? Aba, napakarami niyang mga alagang tupa. Mga kaibigan, bakit hindi niyo papainumin ang inyong mga tupa? Napakainit na. Hindi pwede. Tama. Napakabigat ng batong nakatakip sa balon, kaya dapat ay hintayin muna namin ang lahat ng mga pastol para matanggal namin ang bato. Mga kaibigang pastol, narito na pala kayo at sino naman ang lalaking kasama nyo? Isang ekstranghero, kamag-anak ng iyong ama. Napakaganda niya. Aba, napakalakas niya. Nabuksan niya ang batong nakatakip sa balon. Oo. Ba? Back na. Strong. Heto mga pastol. At si Eden, Rachel. Pwede niyo nang painumin ang inyong mga tupa. Sino ka? Ako ay iyong kamag-anak. Ako si Jacob. Anak ko ni Tia Rebecca mo. Ganon ba? Kinagagalak kong makilala ka, Jacob. Sigurado akong matutuwa si Amang Laban kapag nakita ka niya. Halika, sasamahan kita. Maraming salamat. Sinalubong at niyakap ni Laban ang kanyang pamangkin na si Jacob at doon na siya nanirahan. Mga kaibigan, ano na kaya ang mangyayari sa buhay ni Jacob ngayong malayo na siya sa kanyang pamilya? Sundan po sa mga susunod na kapanapanabik na episode ng Mumunting Kutitap, ang buhay ni Jacob. Ang hirap po sigurong mawalan ng magulang, magbungkal ng basura para may makain.
At syempre, ang hirap ding mabuhay na walang pinag-aralan. Parang lagi kang isinasantabi ng lipunan. Kaya nga po tinatawagan po naming lahat ng mga magulang, kabataan at lahat ng mga may pusong handang tumulong sa kanila. Tulong-tulong po sana natin silang ilayo at iahon sa naghihikahos nating bayan. Samahan ninyo po sana ang mumunting kutita para tulungan ang mga batang ito na ipakita sa kanila na mayroon pang pag-asa at hindi pa huli ang lahat. Sama-sama po sana nating ipadama sa kanila ang pagmamahal ng bawat Pilipino at lalo na ang pagmamahal ng ating Diyos. Kaya nga po magkaisa po tayong lahat upang matulungan natin ang mga batang ito na matupad nila ang kanilang mga pangarap. Abutin po sana natin ang mga kamay ng mga batang nagmamakaawa at nanglilimos ng kaunting pagmamahal sa atin. Kaya sumama na po kayo sa amin at magkaisa sa isang layunin. Sa aking murang isipan, kulang daw ang aking nalalaman. Gusto kong mag-aral sa munting paaralan, ngunit paano kung tiyan ay walang laman? Kung nais niyo pong makibahagi o tumulong sa pag-abot sa mga batang ito, maaari po kayong makipag-ugnayan sa Transworld Radio Philippines o kaya pwede din po kayong tumawag o mag-text sa number na ito para sa iba pang mga katanungan. 0920-594-1049. Yan po ay 0920-594-1049. Mahalaga po ang buhay ng bawat batang Pilipino. Samahan niyo po sana ang mumunting kutitap sa pag-abot sa kanila. Marami pong salamat. Bata man sa paningin ng iba, alam kong ako sa'yo'y mahalaga. Pag-ibig mo ngalay sa'kin, okay ganda. O aking ama, o Diyos mahal kita. Marami akong gustong marating, mga pangarap na nais abutin. Kaibigan, hiling ko'y dinggin. Bata man sa paningin ng iba. Hoy naku mga friends, grabe, saan-saan lang napadpad si Jacob. Pero makikita natin na hindi pa rin siya pinabayaan ni God, di ba Tuknoy? Oo nga, ganito rin po ba kayo mga friends? Nagtatago? Maalis kapag meron kayong makaway? Naku, kaya nga po mga friendship, para maiwasan ang ganitong sitwasyon, mas mabuti po na iwasan po nating makipag-away o kaya naman ay makasakit ng iba. Galing mo talaga, Makoy. Kaya naman po mga friendship dahil mas masaya po ang batang walang kaaway. Tama! Kaya kayong mga friends, huwag kayong mag-aaway. Ha? Kasi magagalit sa inyo si God. Dapat good boy kayo, kagaya ni Tuknoy. Siyempre, ako pa. O sana marami na naman po kayong natutunan sa story ni Jacob. Kaya sana po, patuloy nyo lang po kaming subaybayan. Lagi nyo po sanang alalahanin ang lahat ng mga naibabahagi namin sa inyong lahat mga friends para lagi kayong masaya. That's right. At syempre, kung meron kayong mga special requests or mga comments, friend requests, o kaya naman counseling po, just send your messages to us sa aming MK number. Ito po ay ang 0920-594-1049. 0920-594-1049. Kaya ano pang hihintay nyo? Mag-text na agad! Text na po kayo mga kaibigan! O kaya naman, pwede po kayong sumulat sa aming main office. Gusto po namin mapasa yung mga sulat. Oo nga. Yan ay P.O. Box 332, Baguio City, Philippines 2600. P.O. Box
332 Baguio City, Philippines 2600. O syempre, Tungnoy, dapat ilakip nila yung mga pictures nila para naman makilala na nila, di ba? Sana po, samahan nyo na naman kami next week sa isa na namang masaya, baksyong paglalakbay ng inyong mga bida. Siyempre, walang iba kundi ang programang para sa inyong lahat. Ang programang inaabangan ng buong bayan, ang Bumunti Kutita! Paalam, bye-bye! I love Lynn Toyang! Hello po, miss namin kayo, Toyang! Love you! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nais po sana namin kilalanin ang mga nagsiganap sa programang ito sa pangunguna po ng aming mga host. Peter Paul Domen bilang Tuknoy, Crisanto Guzman bilang Makoy, Yvette Dalagan bilang Lovely, Rizal de Carrios bilang Kapitan Tanggol, at Rutana Uy bilang Gelay. At kilalanin din po natin ang mga nagsiganap sa ating Bible story kanina. Jeff Hoven, Erwin Flores, Celso Pantano, Rizal de Carrios, Crisanto Guzman, Peter Paul Domen, Jerry Ayawan, Max Bandala at Joel Awingan. Maraming salamat din po sa ating sound engineer, Eran Toto Hobar Sr. Sa panulat at direksyon ni Crisanto Guzman. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, dito lamang sa Mumunting Kutita. Mga kaibigan, ngayong tag-init, lalong higit na maging maingat sa paggamit ng iyong mga kagamitan sa bahay, gaya ng iyong mga appliance. Huwag sasagarin ang iyong electric fan, television set, at iba pang maaaring mag-overheat dulot ng kapabayaan at walang habas na paggamit sa mga ito. At maging dahilan pa ng pagkasunog ng iyong mga ari-arian, buhay at kabuhayan na maghahatid ng samot-saring problema at haberya